Ama, maraming salamat po sa oras na ito na yung ipinagkaloob po ninyo muli sa amin ang pagkakataon na ito na sama-sama po muli na makapag-aral at makapakinig po ng iyong banal na salita. Naway po, Panginoon, sa oras na ito, puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa niyo po sa amin ang mga bagay na dapat po namin maunawaan at may apply po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin na kami noon ay papunta sa pagkahamak doon po sa impyerno. Ngunit ang iyong dakilang pag-ibig ay dumating sa amin upang kami po ay iyong iligtas sa lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw po ay namatay at nagdanak ng iyong mahalagang dugo para po sa aming mga kasalanan. Naway ang lahat ng ito po, Panginoon, ay maging tatak sa aming mga puso hanggang sa ikaw po ay bumalik sa mundong ito at tatayo kami sa iyong harapan na may galak at nagbibigay ng papuri sa iyo. Habang nanatili po kami dito sa mundong ito po, Panginoon, ay nakakaranas kami ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa aming buhay, mga pisikal na sakit na nararanasan namin. Naway ang lahat ng ito po, Panginoon, ay maging matatag ang aming puso sapagkat ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay isang sign na malapit na po ang iyong pagbabalik. Lalo-lalo na po, Panginoon, nakikita namin yung mga bagay na huling tanda sa panahon po namin ngayon. Naway, tulungan niyo po kami na maging matibay ang aming pananampalataya hanggang sa makatayo kami sa iyong harapan na maging matatag at matibay hanggang sa huli ng aming buhay at kalakasan. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat ng ito, Ama, idinadalangin namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia sa Aklat ng Awit, chapter 55. Aklat po ng mga awit. Chapter 55. Okay, so kung nariyan na, sa Aklat ng mga Awit, chapter 55, verse 1 hanggang verse 4. So, basahin po natin ito ng sama-sama. O Diyos, dalangin ko'y pakinggan mo at huwag kang magtago sa daing ko. Pansinin mo ako at sagutin mo ako. Ako'y natatalo ng aking pagdaramdam, ako'y walang katiwasayan sa aking pag-angal at ako'y dumaing. Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagmamalupit ng masama, sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko, ang mga kilabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. So, sa oras na ito po yung i-share ko po sa inyo. Sa mga aklat po ng mga awit ay maganda ito para po sa ating buhay Kristiyano. So, alam po natin, yung aklat ng mga awit ay naglalaman sa mga kwento at buhay ng mga hari noon. Kaya, ito po ay isang magandang pribilehiyo na habang nabubuhay tayo, ay mababasa po natin yung aklat po ng mga awit. So, ang aklat ng mga awit po ay nasa gitna ng Biblia. So, sa ating katawan, so ano po yung nasa gitna po natin? Yung ating puso. So, dapat maihanda po natin yung ating puso sa harapan po ng Diyos. At habang nabubuhay din po tayo, ay dapat ay panatilihin po natin yung ating puso na maging maayos, maging matatag sa lahat ng nangyayari sa ating panahon ngayon. At sa panahon po natin ngayon, marami na rin pong mga nakikita natin mga tanda na ibinigay po ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa kabila ng mga tanda na yan, so nagkaroon po ba kayo ng alalahanin sa inyong buhay? So, simulan narinig natin yung salita ng Diyos. So, marami tayong alalahanin na nangyayari sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, sobrang damin po ng alalahanin, problema. Diba? Araw-araw may dumarating na mga problema.
Pero dito po ay sinabi sa verse 3 hanggang verse 4, dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagmamalupit ng masama sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan at sa galit ay inuusig nila ako, ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko, ang mga kilabot na kamatayan ay bumagsak sa akin. So alam po natin ang buhay po ni David. So bago po siya maging hari, so hinahunting po siya ni Saul para patayin. Dahil alam niya na si David po ay maging kapalit niya bilang hari. At yung Diyos ay kumikilos na po sa pamamagitan po ni David. Hindi na po kumikilos sa pamamagitan po ni Saul. Kaya hinahunting po siya na gusto patayin po ni Saul. Kaya yung puso niya, masyado po siya nagdaramdam. Pero iniisip niya na kasama niya yung Diyos. At sa Diyos lamang po siya laging lumalapit. Kaya ganito po yung kanyang pagkasabi. O Diyos, dalangin ko'y pakinggan mo at huwag kang magtago sa daing ko. Pansinin mo ako at sagutin mo akong natatalo ng aking pagdaramdam. Ako'y walang katiwasayan sa aking pag-angal at ako'y dumadaing. So, ito po yung kanyang sinasabi at hinihiling po sa Panginoon. So, tayo po ay nagkaroon din po tayo ng prayer sa bawat isa po sa atin. Kapag nagkakaroon po tayo ng mga kahirapan sa ating pananampalataya, kahirapan sa pang-araw-araw, so saan po kayo lumalapit? Sa anak? Asawa? So sa Diyos tayo lahat dapat ay lumapit. Kaya nga sa Kanya dapat ay mauna siya at siya ay nakikinig para po sa atin. Kaya dahil sa pagkabahala at alalahanin sa ating buhay, so dapat ay idudulog po natin palagi po sa Panginoon. So yung Diyos po ay handang makinig sa lahat ng kanyang mga anak. Handa po siya makinig sa kanyang mga anak. Kaya yung Diyos po ay kasama po natin palagi. Di ba? So bakit yung lahat ng mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga pagdurusa at nakakaranas din po ng disiplina po sa Panginoon? So, maaari ay nagkaroon po tayo ng kasalanan, nagkaroon po tayo ng hindi maganda na pagturing sa harapan po ng Diyos. Kaya, bakit tayo nakakaranas ng mga pag-uusig? Ito po yung mahalaga. Yung kung bakit nakakaranas ang lahat ng mga Kristiyano sa pag-uusig. So, tingnan po natin sa ikalawang Timoteo po, chapter 3, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12. So, basahin po natin ng sama-sama. Tunay na ang lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, ito po, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So lahat tayo, simula nang na-save tayo, lahat tayo ay gusto natin ay mabuhay na kasama ang Diyos. Mabuhay sa piling ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya sabi dito, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan ay daranas ng pag-uusig. So kung tayo po ay nakakaranas ng mga pag-uusig sa ating pananampalataya at sa ating buhay araw-araw, mapalad po tayo. Dahil tayo po mismo ay inibig po ng Diyos. Gusto natin mabuhay na kasama ang Panginoong Hesukristo. Gusto natin mabuhay na kasama yung Diyos. Ito po yung gusto ng Diyos para po sa atin. Kaya tayo nabubuhay na mayroong kabanalan. Diba? So sa takbo po ng isip po ng mga tao, kapag masama ka, malungkot ka, at marami kang problema, marami silang sinasabi. Di ba? Marami silang sinasabi. Pag mabait ka, kapag tumutulong ka sa kapwa, marami pa rin sinasabi. Di ba po? Iba yung isip ng tao at ang isip ng Diyos. Dapat po natin yun tandaan na iba ang pag-iisip ng Diyos at pag-iisip po ng tao. Kaya, dahil alam natin, na si Satanas po ang kumukontrol ng buong mundo.
At gagamitin niya po ang lahat ng mga unbelievers. Para Para lahat tayo ay uusigin. Alam po natin na si Satanas po ang kumukontrol dito sa mundong ito. Lahat ng mga unbelievers, siya po mismo ang gagamit para saan? Uusigin ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya minsan, ang isang Kristiyano po, alam niya, nung naligtas siya ay kasama niya yung Diyos. Alam niya na naligtas siya, na araw-araw ay kasama niya palagi ang Diyos at nabubuhay na ang Diyos sa kanya araw-araw, magpakailanman. Pero minsan, ganito po ang nangyayari. Minsan, ay yung pananampalataya ay naging mahina. Kahit kasama niya na yung Diyos araw-araw, simula lang siya ay na-save. Kasama niya na araw-araw, pero yung pananampalataya niya, palaging may tanong. Palaging may tanong ang kanyang pananampalataya kahit kasama niya na po yung Diyos. Kagaya rin po ng mga apostol, noong ang Panginoong Jesucristo ay kasama nila sa bangka at nagkaroon ng malakas na unos, ano po ang nangyari? Nagkaroon po sila ng takot sa kanilang puso. Nagkaroon po sila ng pagdaramdam sa kanilang puso at iniisip nila baka sila ay mamatay. Kasama na nila ang Panginoong Jesucristo sa bangka na yon. At lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nasaksihan nila. Pero pagdating na po sa bingit ng kamatayan, nag-aalala pa rin sila. So, tingnan po natin sa Marcos, chapter 4. Marcos po, chapter 4. Verse 37 hanggang 38. Marcos, chapter 4, verse 37 hanggang 38. Babasahin ko po. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anotpat ang bangka ay halos mapupuno na ng tubig. Ngunit, siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nabahala na mapapahamak tayo? So, dito, kasama nila ang Panginoong Jesucristo. So, may tanong, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? So, tanungin po natin din po yung ating sarili sa ating pananampalataya. Panginoon, hindi ka ba nababahala na baka ako'y maligaw sa mundong ito? Hindi ka ba nababahala na baka ako ay bumagsak sa lahat ng alalahanin ko sa buhay o bumagsak sa mga problema ko sa buhay? So, minsan ay nagkakaroon din po tayo, nagkakaranas din po tayo ng ganitong mga pag-iisip. Kahit kasama na po natin yung Diyos. Ngunit pansinin po natin sa bandang gitna, verse 38, ngunit siya nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. So, ang Panginoong Jesucristo po ay pinapakita sa kanila na huwag kayong mag-aalala sa lahat ng bagay na inyong nakikita. Huwag kayong mag-aalala sa lahat ng mga bagay kung ano ang mangyayari sa inyo. Kasama niyo ako palagi hanggang sa huling panahon. Kasama niyo ako palagi. Kaya sa sitwasyon natin, bilang Kristiyano, so pinapakita sa atin dito ng Diyos. So, ibig sabihin, marami pang unos na darating sa buhay po natin. Ngayon, mahina pa. Paano na po kapag malakas na? Baka bumagsak po yung pananampalataya po ng bawat isa. Habang mahina pa, dapat maging matibay na yung pundasyon natin sa salita ng Diyos at maihanda yung ating puso sa kasunod na malakas na unos. Sa kasunod na malakas na unos. Di ba? Halimbawa, yung Pag-asa, bago magkaroon po ng bagyo, so nagbibigay na po sila ng babala. Tama po ba? Para maging matibay o pagtibayan nila yung mga bahay na kayang sirain po ng bagyo. Kayang sirain po ng bagyo. So ganoon din po tayo, ay darating din po tayo sa malakas na unos ng ating buhay Kristiyano. Marami po tayong mapagdaanan. Kaya sa Mateo chapter 28 verse 20, sa bandang dulo, narito ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan po ng panahon. Hanggang sa katapusan ng panahon. So wag tayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos palagi sa lahat ng katapusan ng panahon. So kailangan ay maihanda po natin yung ating puso. Maihanda po natin yung ating puso. Bakit?
Araw-araw po ay nakakaranas po tayo ng unos sa ating buhay. Halimbawa, pinansyal. Di ba? Number 1, pinansyal? Di ba? Kasi, ngayon Sunday, sana may OT. Sana may trabaho ako, kikita ako, lalaki yung pera ko. Di ba? Kasi, para kinabukasan. Para sa susunod na mga pangangailangan. Di ba? Alalahanin, pinansyal. And then, kalusugan. Di ba? Nag-aalala tayo sa ating kalusugan. Minsan. Nag-aalala tayo sa kalusugan. And then, relasyon sa pamilya. Problema sa pamilya. Problema sa kaibigan, problema sa kapitbahay, katrabaho. So, maraming dumarating na unos, di ba? Maraming dumarating na unos. And then, higit sa lahat, problema sa Christian life. Problema sa Christian life. Yun po yung higit sa lahat yung problema sa Christian life. So, lahat ay maaaring mangyari ito sa atin. Lahat ng mga binanggit ko. Maaari lahat ay mangyayari ito sa atin. Pero, kung mapapansin natin dito, ang Panginoong Kristo po ay natutulog at kasama po ng kanyang mga alagad. Hindi siya nag-aalala kahit gaano kalakas po yung bagyo, kahit gaano kalakas yung alon. So, hindi po siya nag-aalala kung ano ang mangyayari. Di ba po? Hindi siya nag-aalala. So, pinapakita ng Panginoong Kristo sa kanila na huwag matakot, huwag mangamba, huwag mag-alala. Pinapakita na maging mahinahon po sa kanyang sarili. So, tinuturuan tayo na huwag tayong matakot. Lalong-lalo na po sa ating pananampalataya. Kaya sa Marcos chapter 4 verse 40, ano po sabi po dito? Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ito po yung tanong ng Panginoong Kristo. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Kapag tayo po tinanong ng Panginoong Kristo, Sunday ngayon, di ba? Saka na lang, may trabaho pa ako. May gusto pa akong gawin. Di ba sinabi ng Panginoong Kristo, pag inuna natin siya, siya ang daragdag na lahat ng bagay na pangangailangan po natin. Siya lahat ang magdaragdag ito. Kaya dapat, kapag inuna natin siya, yung pananampalataya natin, ay matutupad sa pamamagitan po ng Diyos. Matupad sa pamamagitan po ng Diyos. Kaya balik po tayo sa awit. Sa main verse po natin. Verse 4, babasahin ko po. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko at mga kilabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. So alam natin kung ano po yung history ni David. Sa paghabol po ni Saul at sa kanyang siya po ay nagtatago po sa kuweba at kung saan-saan po siya tumatakbo hanggang mapalayo po kay Saul. Ganun po yung buhay po ni David. Kaya verse 12 hanggang 14 babasahin ko po. Hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin, mapagtiisan ko iyon. Hindi rin isang namumuhi sa akin ang magmamalaki laban sa akin. Sa gayoy may tatago ang aking sarili sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na nakapantay ko, kaibigang matalik at kasama ko, tayo dating magkasama na nag-uusap ng matamis. Tayo lumakad na magkasama sa loob ng bahay ng Panginoon. So dati silang dalawa po ay magkasama sa labanan. Pero bandang huli, ano po ang nangyari? Sila po ay naghiwalay din. Sila po ay nagkalaban. Hinahabol ni Saul si David. Kaya minsan, nangyayari din po ito sa atin. Minsan sa kaibigan, sa family, kahit dito po mismo sa loob ng church. Nangyayari din. Diba sabi magkasama sila sa Panginoon, sa bahay ng Panginoon? So tayo din ay magkasama sa bahay ng Panginoon. Kaya verse 14, tayo ay dating magkasama nag-uusap ng matamis. Diba? Matamis. Tayo lumalakad na magkasama sa loob ng bahay ng Panginoon. So tayo, lahat ng magagandang pagsasamahan po natin sa loob ng church, kapag may fellowship, Bible seminar, summer retreat. So magandang pagsasama po natin, fellowship sa bawat isa.
Pero, minsan, mag-ingat po tayo. Nangyayari din po ito sa church. Di ba? Yung mga pagkakaroon ng pagtatalo. Na-experience niyo po ba o hindi? Di ba nangyayari din po ito minsan? Kaya dapat yung puso po natin ay prepared o maging handa po tayo. Kaya dapat ingatan natin ito, yung ating puso. Yung ingatan natin yung ating puso. Kaya, bakit? Yung ating puso po ay sadyang madaya sa lahat po ng bagay. Ang ating puso ay sadyang mahina sa lahat ng bagay at mandaraya. So, bakit nangyayari din ito kay David? Bakit nangyayari din po ito kay David? Bakit hinahabol ito kay David? Bakit hinahabol siya ni Saul? So, dahil alam ni Saul na hindi na siya magiging hari. At alam ni Saul na hindi niya po kasama po yung Diyos, kundi kasama na po ni David. Para si David po ay maging prepared po sa pagiging hari. Training po ito sa kanya ng Diyos. So, ganoon din po tayo, hinahabol din po tayo ng tukso ng sanlibutan. Hinahabol din po tayo ng mga problema sa sanlibutan. So, ganoon po ang nangyayari din po sa atin. Kaya, Awit chapter 38 po, tingnan po natin. Awit chapter 38, verse 10 hanggang 15. Awit chapter 38, verse 10 hanggang 15. So, babasahin ko po. Ang aking puso ay kakaba-kaba, ang aking lakas ay kinakapos at ang liwanag ng aking paningin sa akin ay nawala din. Ang aking mga kaibigan at mga kasamahan ay walang malasakit sa aking kapighatian. At nakatayong napakalayo ang aking kamag-anakan. Yaong mga nagtatangka sa aking buhay ay naglagay ng kanilang mga bitag, silang nagsisihanap ng aking ikapapahamak, ay nagsasalita ng pagkawasak at nag-iisip ng kataksilan sa buong araw. Verse 13 hanggang 15, ngunit ako'y gaya ng taong bingi, hindi ako nakikinig, gaya ng taong pipi, na hindi nagbubuka ng kanyang bibig. Oo, ako'y gaya ng tao na hindi nakakarinig at walang pangatuwiran sa aking bibig. Ngunit sa iyo ako naghihintay, O Panginoon. Ikaw, O Panginoon, kung Diyos ang siyang tutugon. So, minsan, hindi natin maiwasan po na sa loob po ng church, meron pong taong sensitive. Diba? Sa loob po ng church, meron pong taong sensitive. So, ayaw niyang pansinin yung ganito, ayaw niyang hawakan mo siya, diba? Ayaw niyang pagsabihan mo siya. Diba? So, mag-ingat po tayo. Kaya verse 13 hanggang 15, ngunit ako'y gaya ng isang taong bingi, hindi ako nakakarinig gaya ng taong pipi na hindi nagbubuka ng kanyang bibig. Oo, ako'y gaya ng tao na hindi nakakarinig at walang pangatuwiran sa aking bibig. So, verse 15, basahin po natin ng sama-sama. Ngunit sa iyo ako'y naghihintay, O Panginoon, ikaw, O Panginoon kong Diyos, ang siyang tutugon. So, ang Diyos ang tutugon ng lahat. So, tingnan po natin yung buhay ni Job. So, si Job po ay dati pong mayaman. Di ba? Pero ang lahat ng meron siya ay nawala. Kaya niyo po ba yon? Kaya niyo po ba tanggapin lahat? Mayaman ka ngayon, halimbawa. Pero lahat ng bagay na meron ka ngayon, bigla na lamang pong nawala. Kaya niyo po ba? Kagaya po ng buhay po ni Job. Nawala po yung kayamanan, family, kaibigan. So lahat ng meron siya ay nawala. And then ano pong meron siya? Sakit sa katawan. Di ba? Sakit sa katawan meron siya. Pero never po siya nagreklamo po sa Diyos. Never po siya nagreklamo sa Diyos kung anong kalagayan meron siya. Ang gusto niya, mapalapit lang sa Diyos. Yun po yung kanyang gusto. At pinagtanggol niya pa yung Diyos. Di ba po? Pinagtanggol pa niya yung Diyos. So, ganun din po dapat tayo. Ganun din po lahat dapat tayo. Isang iglap, lahat ay mawala ng lahat ng meron tayo sa isang iglap.
Pero ang alalahanin na yan, baka hindi po makayanan ng bawat isa. Bakit nangyari sa akin to? Bakit nawala ang lahat? Nagpupuri naman ako sa Diyos, naglilingkod naman ako sa Diyos, nag-church naman ako palagi, pero bakit lahat ay nawala? Bakit lahat ay nawala? So dapat maging matibay tayo kagaya po ni Job. Sa Awit 27, chapter 27, verse 10, Awit, chapter 27, verse 10, sabi dito, sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. So, alam po natin na kapag mayaman tayo, marami tayong kaibigan. Marami lumalapit sa atin. Tama po ba? Pero, lahat ng yan, kapag yan nawala, pati kaibigan, family, nawawala din. Tama po ba? Nawawala din. Pero dapat, sa bandang dulo, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. Dapat dito tayo matibay. Dito dapat tayo mas matibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi siya lamang po ang magbibigay ng lahat ng yan, ng lahat ng wala tayo. Siya lamang po ang magbibigay ng lahat ng ito. Verse 13 at 14, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Verse 14, basahin po natin. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, at magpakatapang ang iyong puso o maghintay ka sa Panginoon. So lahat tayo, kung nakakaranas tayo ngayon sa ating buhay, pananampalataya at Kristiyano, ng mga pagsubok, mga paghihirap, mga pagdurusa, so sabi dito, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng nabubuhay. Maghintay ka, sabi. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka, magpakatapang ka ng iyong puso. Magpakatapang ka ng iyong puso. O maghintay ka sa Panginoon. So hanggang kailan ka maghintay sa Panginoon? Tanungin ko po kayo. Ngayon nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa atin. So, hanggang kailan? Bukas? Susunod na araw? O hanggang wakas? Dapat hanggang wakas. Sa simula na nakarinig tayo ng kaligtasan, naniwala na kagad tayo, sinampalatayanan na natin, na ang Panginoong Jesucristo ay nagligtas sa atin. Nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan. Wala na tayong kasalanan sa harapan po ng Diyos. Yun yung unang pagtitiwala po natin at sinampalatayanan po natin yung ginawa niya para po sa atin. Dapat yung pagtitiwala na yan ay dapat hindi mawala ang pagtitiwala natin sa Diyos. Problema lang yan. Pero yung naranasan ng Panginoong Jesucristo, wala pa po yan sa problema na pinagdadaanan po natin ngayon. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, wala pa po yan sa kalingkingan ng Panginoong Jesucristo na ginawa niya para po sa atin. Dapat tandaan po natin, nakasama natin ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Di ba po? Kasama po natin yung Diyos. So dapat, lagi tayong ini-encourage po yung bawat isa. Hindi po yung discourage, kundi encourage. Dapat hindi discourage. Si ganito, bakit ganyan? Si ganito, bakit ganun? Dapat encouragement ang bawat isa. Yun po yung kailangan po ng isang Kristiyano. Kaya, and then, isa pa pong halimbawa, si Esau at saka si Jacob. So alam po natin na si Jacob po ay umalis po doon sa kanyang mga magulang. Diba? Umalis po doon. So saan po siya nagtitiwala? Sa Diyos po siya mismo nagtitiwala. Diba? Sa Diyos po siya mismo nagtitiwala. Kaya tingnan po natin sa Genesis chapter 32. Genesis po.
Genesis chapter 32, verse 26 hanggang 28 po. So, babasahin ko po. Verse 26 hanggang 28, sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na, at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanya sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. So, makikita po natin dito sa chapter 32 kung paano po nabuhay si Jacob at kung paano po siya nakipagbuno po sa Diyos at sa mga tao. So, alam po natin na siya po mismo ang binasbasan po ng kanyang ama. Dahil dinaya niya po yung kanyang kapatid. Dinaya niya po yung kanyang kapatid. Kaya yung kapatid niya, binabantaan po siyang patayin. Kaya nagkaroon po siya ng takot. Umalis po siya. Diba? Sinong kasama niya? Iniwan niya yung kanyang family. Iniwan niya yung kanyang pamilya. So habang naglalakbay siya, siyempre sa pag-iisa, so nalulungkot. Nalulungkot po siya. So yung isa po, bawat isa po sa atin, kapag umalis po tayo sa tahanan po ng ating pamilya, malulungkot po ba kayo o masaya? Ha? Malulungkot o masaya? And then, higit sa lahat, lalo-lalo na kapag yung kapatid mo ay tatangkain kang patayin. Malulungkot ka ba o masaya? Malungkot. Di ba? Ganon din po yung kanyang pakiramdam. Malulungkot din po siya. Sarili niyang dugo, tatangkahin siyang patayin. Kaso ang problema dito ay dinaya po siya ng kanyang kapatid. Kaya ano po nangyari? Verse 6 at verse 7, ang mga sugo ay bumalik kay Jacob na nagsasabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Esau at siya ay darating din upang salubungin sa iyo. At kasama niya ang 400 tao at natakot ng husto at nabahala si Jacob. At kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakahan at ang mga kamilyo. So sabi dito, nagkaroon po siya ng takot. Baka patayin siya ng kanyang kapatid. Baka patayin po siya ng kanyang kapatid. Kaya siya po ay umalis po sa kanyang pamilya dahil tatangkain po siyang patayin. Kaya ganoon din po, iniisip niya papatayin po siya ng kanyang kapatid. Kaya, so balik po tayo. Awit, chapter 50. Awit po, chapter 50. So, verse 15 po, basahin po natin ang sabay-sabay. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, iligtas kita at luluwalhatiin mo ako. So, sa lahat po ng nangyayari po sa atin, sabi, tumawag ka sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita. Diba? Lahat po tayo ay meron pong ganito sa ating buhay. So, kabagabagan. Di ba? Kabagabagan. So, medyo mahirap bagisin. Kahit Pilipino ako, di ba? So, nakakabulol. So, ganito po. So, bakit inaalaw ito ng Diyos na makaranas po tayo ng kapighatian? Para tumawag po tayo sa Diyos. Verse 15, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Di ba? Inaalaw ito sa atin ng Diyos. Siya yung mga Kristiyanong nananatili po sa Diyos. Sino po yung mga tao, yung mga Kristiyano na nananatili sa Diyos? So tayo po mismo ang nakakarinig ng salita ng Diyos. At na-experience natin yung tulong po ng Diyos. Na-experience niyo po ba yung tulong po ng Diyos? O hindi? Kung hindi nyo na-experience, alamin mo muna yung pananampalataya mo. Alamin mo muna yung pananampalataya mo kung ikaw ba ay nasa tama. Or nagkaroon ka na ba ng tamang relasyon po sa Diyos? O naunawaan mo ba yung salvation mo? Baka hindi pa.
Kaya hindi mo pa naranasan yung tulong at gabay po ng Diyos. Kaya kung sinasabi natin na ang kaalaman ko ay sapat na, so ito po ay malaking problema. Diba? Ibig sabihin, nagtitiwala ka na sa iyong sarili. Alam ko na yan, yung kwento na yan. Hindi ko na dapat pakinggan yan, hindi ko na dapat basahin yan. So, iyon po ay malaking problema. Pagmamalaki po yan sa harapan po ng Diyos. Pagmamalaki sa harapan po ng Diyos ay isa pong problema. So, kagaya nito, kagaya po ni Jacob, di ba? Kagaya po ni Jacob, siya po mismo ay umalis po sa kanyang mga magulang dahil sa pagtatangka na siya ay patayin. So, binibigyan tayo ng Diyos ng isang halimbawa sa pamamagitan po ni Jacob. Sa pamamagitan po ni Jacob. Kaya, Awit, chapter 91. So, tingnan po natin. Awit, chapter 91, verse 15. Verse 15 po. So, basahin po natin. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at papakarangalan ko siya. Kaya, di ba sa ating buhay Kristiyano, nung tayo ay saved, nag-iisa tayo sa ating buhay. Lalo-lalo na kapag yung family po natin ay hindi pa saved. Di ba po? Nag-iisa lang tayo. So maraming mga discouragement na nangyayari po sa atin galing po sa kanila. Pero, sabi dito, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. So kapag nababalisa ka at nananalangin ka sa Diyos, so sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong kahilingan at ang iyong prayer. So sa lahat ng mga nahihirapan, ay sa Diyos lamang po dumulog. So lahat po ba kayo ay dumudulog po sa Diyos? Baka hindi. Baka hindi po kayo dumudulog po sa Diyos. Baka sa iba po kayo dumudulog. So, mahirap po yan. Kaya dapat sa Diyos lamang. Paano tayo dumulog sa Diyos? Sa pamamagitan po ng panalangin. Doon po ay patuloy po natin maikonek yung ating relasyon po sa Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin. So, yung kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, handa po ba yun sila makinig? Kung ano pong problema natin? And then, kung ano po yung gusto mong sabihin, masasabi mo ba sa kanila? So, may part na hindi. May part na masasabi. Di ba po? Pero sa Diyos, lahat ay kayang-kaya mo sabihin. Lahat ay kayang-kaya mo sabihin sa Diyos. Kaya lahat ng mga panalangin po natin, ang Diyos po mismo ang siyang sasagot ng lahat ng ito. Lahat po tayo, meron pong guardian angel. Lahat po tayo. Bata lang po ba may guardian angel? Lahat po tayo, meron po tayong guardian angel. At nagagabay po siya sa atin. So, tingnan po natin sa Awit 34. Awit po, 34. Verse 7 hanggang 8. Awit 34, verse 7 at 8. So, babasahin ko po. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas sila. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. So sabi dito, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya. Di ba? At ililigtas sila. So, kung lahat tayo ay may takot sa Diyos, so mayroon pong nagbabantay po sa atin. Kapag mayroon po tayong takot po sa Diyos. Pero kung wala po tayong takot sa Diyos, sino po nagbabantay? Kung wala po takot sa Diyos, si Satanas po ang nagbabantay po sa atin. Si Satanas po ang nagbabantay po sa atin. Kaya lahat ng gustong sabihin ni Satanas at ipakita sa atin, ganito na lang gawin mo, huwag ka na mag-church, huwag ka na magbasa ng Biblia. Boring. Ganun po yung kanyang sasabihin. Pero kung tayo po ay natatakot sa Diyos at sa Kanyang salita, binabantayan po tayo. Binabantayan po tayo. Kaya sabi dito, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya.
Kaya lahat po may guardian angel. Kaya maaari sasabihin ng Diyos, sasabihin ng anghel sa Diyos, Lord, yung anak mo, mabuti sa lupa. Ganito yung kanyang ginagawa. Sumusunod siya sa lahat ng inuutos sa kanya sa loob ng iyong iglesia. Pero kung nagkakamali tayo at nagkakaroon tayo ng kasalanan sa Diyos, sasabihin ng Diyos, ng anghel sa Diyos, sasabihin niya, ang anak mong ito pasaway. Ano ang gagawin natin? Kukunin na ba natin siya? O paparusahan natin? O disiplinahin natin? Diba? So yung Diyos po ay malambot po yung kanyang puso sa kanyang mga anak. Huwag muna. Disiplina na lang. Pero pag talagang matigas pa at nasisira ang aking pangalan, kunin na lang natin. Gusto niyo po ba? Kunin na lang ng Diyos? Gusto niyo po ba? So dapat po ay dapat lumakad tayo na naayon po sa salita po ng Diyos. Kasi yung anghel nagre-report sa Diyos. Ganito ang ginagawa ng iyong mga anak. Gusto niyo po ba sumunod o gusto niyo sumuway? Gustong sumunod. Sabi niyo yan. Kayo po mismo ang may sabi. Kaya sabi dito, verse 8, o inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Diba? Inyong subukan at tingnan mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. So, balik po tayo doon sa Genesis chapter 28. So, habang si Jacob po ay naglalakbay, so hindi po naging maganda po yung kanyang buhay sa kanyang paglalakbay. Wala siyang magandang tulugan. Di ba po? Wala siyang malambot na kama. Wala siyang malambot na unan. Ano po ang kanyang unan? Bato po yung kanyang unan. Kaya tingnan po natin, Genesis chapter 28. Verse 10 hanggang 12. Sabi po dito, umalis si Jacob sa Beersheba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Verse 12, basahin po natin. Siya ay naginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. So una, verse 11, hindi po maganda yung kanyang kalagayan habang siya ay sa oras ng pagpapahinga. Natulog siya, yung kanyang unan po ay bato. Di ba? Ang kanyang unan po ay bato. Hindi po komportable po yung kanyang inuunan o yung kanyang pagkakahiga. Pero, may isang pangitain na pinakita sa kanya ng Diyos. Verse 12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo nito ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog. So alam po natin na ang Panginoong Jesucristo lamang ang daan na makapunta lahat ng tao sa langit. So makikita po natin ito sa Juan chapter 1. So tingnan po natin sa Juan chapter 1, yung salitang ito. Sa Juan chapter 1. Verse 51. Juan chapter 1 verse 51. So basahin po natin. Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog sa anak ng tao. Di ba? So, doon po mismo, si Jacob po habang natutulog, nagkaroon po siya ng panaginip o panghitain sa kanyang panaginip. So, ito po mismo, naglalarawan po sa Panginoong Hesukristo. Naglalarawan sa Panginoong Hesukristo. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang siyang daan at ang katotohanan. Diba? At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, sa lahat po ng mga tao. Pero maraming mga tao ayaw po maniwala
kung ano po yung ginawa ng Diyos. At ayaw maniwala kung ano, ayaw maniwala patungkol po sa Biblia. Ayaw nilang paniniwalaan. So yun po yung mga bagay na nakakalungkot. Yung ayaw nilang paniniwalaan. Kaya si Jacob, noon ay nalulungkot siya at nag-iisa. So siya po mismo ay pinakita po ng Diyos na yung anghel ng Diyos ay akyat panawag po sa langit. Akyat panawag po sa langit. Kaya ano po dapat natin gawin kapag tayo po ay may problema at dumadaan sa ating buhay? So sa awit 55, awit po 55, balik po tayo, awit 55, verse 22. Verse 22 po. So, babasahin ko, sundan niyo lamang. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka, hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Kaya sabi dito, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. So lahat, iatang po natin sa Panginoon. Bakit? Hindi mo kaya ang lahat ng mga pinagdadaanan mo sa iyong buhay pananampalataya, sa iyong buhay Kristiyano. Sa Diyos ka lamang po magtiwala. Kaya, unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro po, chapter 5. Unang Pedro, chapter 5. Verse 7 at 8. So, basahin po natin ng sama-sama. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino ka, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. So, ang lahat ng alalahanin at kabalisahan sa ating buhay, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ito. Pero, sabi dito, magpakatino ka at magbantay. Bakit? Yung dyablo po, kasunod na kaagad. Di ba? Yung dyablo po ay kasunod na po kaagad. Para siyang leon na naghahanap ng malalapa. Di ba? Kung makita ng dyablo yung kahinaan ng bawat isa, so doon ka po niya mismo punteryahin. Kapag nakita niya yung kahinaan ninyo, doon ka niya tuluyan punteryahin para ikaw ay bumagsak. Para ikaw ay mawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya sabi, mag-ingat at magbantay. Ano yung babantayan natin? Yung ating puso at yung ating Christian life. Yun po yung babantayan natin. Kung yung ating espiritu ba ay nakakain ng sapat, ng espiritual na pagkain, o hindi. Kapag tayo po ay hindi sapat, yung ating pangangailangan ng ating espiritu, yung dyablo po ay nandyan palagi. Pupunteryahin ka po niya palagi hanggang sa ikaw ay bumagsak at mawala ng pag-asa. At lumayo po saan? Sa Diyos. Lumayo po sa Diyos. So dapat ingatan. Kaya sabi niya, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong umuungal, gumagala at umuungal. Di ba yung leon? Kapag gutom siya, umuungal. Di ba? Kapag gutom na gutom siya. Ganon din po ang dyablo. Ayaw ng dyablo na lahat ng mga tao ay pumunta po saan? Sa langit. Ayaw nito ng dyablo. Gusto niya lahat ay makasama niya doon sa impyerno. Dahil ang dyablo po, nakaatang na po sa kanila yung parusa. Naghihintay na yung kaparusahan para po sa kanila. Pero tayo po mismo ang pinupuntirya niya para hindi po tayo magamit. At para hindi po natin ma-spread po yung gospel. Hindi po ma-share po yung salita po ng Diyos. Kaya mag-ingat at magbantay po yung bawat isa. And then, Pilipos chapter 4. Pilipos po, chapter 4. Pilipos chapter 4. Verse 6 hanggang verse 7. So, basahin po natin ng sama-sama.
Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So maganda po itong talatang ito para po ito sa atin. Kaya sabi ito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Sa lahat ng pangangailangan natin, huwag po tayo masyadong mabalisa. Kaya sabi dito, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin. Saan po dapat tayo maging abala? Panalangin, pagsamo, pagpapasalamat para po sa Kanya. Di ba? Pagpapasalamat at pagsamo para po sa Kanya. Bakit? Sa Kanya lamang po tayo magkakaroon po ng tiwasay na puso at pag-iisip. Tiwasay na puso at pag-iisip. Pero kung wala po salita ng Diyos, ano po mangyayari po sa atin? Kapag lugmok na lugmok po tayo sa ating problema, ano po mangyayari po sa atin? Depression, nangyayari po sa ibang mga tao. Pagdating sa depression, pag hindi na ito mapigilan, ano po nangyayari? Nauwi sa pagpapatiwakal. Di ba? Nauwi sa pagpapatiwakal. Kaya dapat, huwag po natin kakalimutan po palagi po yung Diyos sa ating buhay. Siya lamang po ang makakatulong po nito sa atin. So, awit 55, balik po tayo. Awit 55. Verse 18 at 19. Verse 18 at 19. Awit 55, verse 18 at 19. So, babasahin ko po. Kanyang tutubusin ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pakikibaka laban sa akin, sapagkat marami ang nagtitipon upang ako ay labanan. Pakinggan ng Diyos at sasagutin sila, siya na nakaupo sa trono mula sa noong una. Sa Kanya na walang pagbabago at hindi natatakot sa Diyos. Kaya sabi dito, pakinggan ng Diyos at sasagutin sila, siya na nakaupo sa trono mula pa noong una. Sa Kanya na walang pagbabago at hindi natatakot sa Diyos. So, yung Diyos po ay hindi po nagbabago po yung Kanyang salita. Kaya kung ano po yung nababasa po natin sa Biblia, ay ganun din noon at ngayon, halos parehas lang din. Diba? Para po ito sa lahat ng mga naliligtas. Para ano po? Para pagaanin po yung ating puso. Para kapag may problema, nasa harapan po natin yung Biblia. Para ano? Para basahin po natin. Ang lahat ng yan, ang kasagutan, naririto po sa Biblia. Para ano? Pagaanin po yung ating puso. Na magpatuloy, na ipatibay yung ating pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos. Kaya sa Malakias chapter 3 verse 6, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Di ba? Kaya lahat po ng mga Israelita, so kahit dumadaan po sila sa mga pagsubok sa kanilang buhay, kahit kasama nila ng Diyos, so ano po nangyayari? Kapag mayroon po mga pagsubok, bumabalik po sila sa Diyos. Kaya kapag mayroon po tayo mga pagsubok sa ating buhay, so lumalapit po tayo sa Diyos. Kaya binibigay ito sa atin ng Diyos, yung mga problema, para hindi tayo mawalang laging pagtawag po sa Kanya. Para patuloy po tayong tumawag po sa Kanya. Kung wala tayong problema at alalahanin sa ating buhay, kailan po kaya kayo lalapit sa Diyos? Kailan po kaya kayo lalapit sa Diyos? Sa tingin po ninyo, wala kayong alalahanin sa inyong buhay. Walang problema, mayaman, maraming pera, and then, walang sakit. So, never po kayong lumapit po sa Diyos. Kaya kapag meron po tayong alalahanin na ibinibigay po sa atin, yun po mismo ay binibigay sa atin ng Diyos para patuloy po tayong tumawag po sa Kanya. At patuloy pong lumalapit po sa Kanya. Okay? Kaya sa awit 146 po, awit
Awit 146. Verse 3 at 6. Awit 46 verse 3 hanggang 6. So, sabi po dito, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anuman o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang panukala. Maligaya siya na ang saklulo ng saklulo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumagawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat na naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. So, dito po, tinutukoy na yung panukala at sinasabi po ng tao ay pabago-bago. Di ba? Pabago-bago po yung sinasabi po ng mga tao. Minsan, yung sinasabi nila, akala natin totoo. Akala natin ay totoo pa rin. Yun po pala ay hindi. Di ba? Nagbabago po yung kanilang pag-isip. Pero yung Diyos po mismo ay hindi po nagbabago po yung kanyang sinasabi. Kung ano yung kanyang sinasabi, yun at yun na yun. Hindi po yun nagbabago. Di ba po? Hindi po yun nagbabago. Kaya dito, nakikita natin, kaya sabi dito, verse 3, huwag kayo magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. So, kapag may problema, kapighatian, ang isang Kristiyano sa lumalapit? Sa taong walang kaligtasan ba? O sa taong may kaligtasan? Sa taong walang kaligtasan, marami po yung ibibigay sa iyo ng mga salitang hindi nakakatulong sa iyo. Pero kapag lumapit ka sa mga brothers and sister, kapag may problema ka, sila po mismo ay magbibigay ng magandang payo po sa iyo. Magbibigay ng isang magandang payo. Kaya sabi ito, huwag kayo magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Di ba? Na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay. Siya ay bumalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang panukala. Yung kanyang salita, hindi totoo minsan. Minsan, alam mo yung salitang balingbing? Si salitang balingbing, alam niyo po? Diba alam po natin yung salitang balingbing. Sa kabila, kakampi. Pero sa kabila, sinisiraan ka. Kakampi dito sa kabila. Tama po ba? So, balingbing ang tawag po doon. So, yung kanyang salita ay hindi totoo. Kasinungalingan lahat sa kanyang puso. Kaya, balik po tayo. Main verse sa awit 55, verse 4. Awit 55 verse 4, babasahin ko po muli. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko, ang mga kilabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko. Di ba? So si David po ay ang kanyang puso, ganito po yung kanyang nararamdaman. So marami siyang nararamdaman sa kanyang puso. Yung kanyang pagdaramdam, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero ang ginawa niya, nagtitiwala lamang po siya sa Diyos. Sa Diyos lamang po siya lubos na nagtitiwala. Dapat tayo ay ganun din. Lahat tayo ay ganun din. Dapat tayo, yung ating puso, ay sa Diyos lang din dapat tayo ay lumalapit. Kaya verse 23, last po, verse 23, basahin po natin ng sama-sama. Ngunit ikaw, O Diyos, ihahagis mo sila sa hukay ng kapahamakan. Ang mga tao, mababagsik at mandaraya ay hindi mabubuhay sa kalahati ng kanilang mga araw. Ngunit, magtitiwala ako sa iyo. Magtitiwala ako sa iyo. Kaya sinasabi po dito, O Diyos, ihagis mo sila sa hukay ng kapahamakan. Ang mga tao ay mababagsik at mandaraya. Diba? Tingnan po natin yung mga tao po ngayon. Mababagsik sila. Tama po ba? Wala silang kinikilalang Diyos sa kanilang buhay. And then, mga mandaraya sila. Di ba? Yung mga budol-budol. Di ba? Yung mga budol-budol.
Isa rin niya, mandaraya. And then, yung mga matatamis na pananalita ay gagamitin nila. Di ba? Gagamitin nila para ikaw ay malinlang. Para ikaw ay malinlang. Kaya dito, sabi dito, ihahagis mo sila sa hukay ng kapahamakan. Ang mga taong mababagsik at mandaraya ay hindi mabubuhay sa kalahati ng kanilang mga araw. So alam po natin, 70 to 80 years yung buhay. Di ba? 70 to 80 years. Ngunit, magtitiwala ako sa iyo. Lahat po tayo dapat magtiwala po sa Panginoon. Ang Christian life po natin, dapat lagi po tayo araw-araw magtiwala po sa Diyos. So kung walang pagtitiwala sa Diyos, paano tayo mabubuhay? Paano tayo mabubuhay at paano natin ma-resolve lahat ng problema na meron tayo? Paano natin ma-resolve ang lahat ng ito kung hindi tayo nabubuhay sa piling po ng Diyos? Okay? So sana, lahat ng ating meron tayong problema at alalahanin sa buhay, sa Diyos lamang po natin idulog. So ito po mismo ay patungkol po ito sa pagkabalisa sa ating buhay. Alalahanin sa ating buhay. So dapat sa Diyos lamang po natin lahat idulog po ito. Para wala po tayong alalahanin sa ating buhay. Hindi sa kapitbahay, sa kaibigan, kundi sa Diyos po mismo. So sana lahat ng napakita ko po dito na verse ay may apply po natin at magkaroon po tayo ng tiwala sa ating buhay at sa Diyos. Okay? So lahat po tayo yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa lahat ng mga bagay na meron po kami sa mundong ito. At higit sa lahat, sa kaligtasan na yung ibinigay po sa amin, at sa araw na ito po Panginoon, ay pinag-aralan po namin patungkol po sa kabalisahan ng aming buhay at yung alalahanin ng pang-araw-araw po namin. Naway po Panginoon, ang lahat ng ito ay sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Lahat po Panginoon ng natitira naming buhay at lakas ay magamit po namin sa iyong iglesia hanggang sa ikaw ay bumalik at hanggang sa pagwakas ng aming buhay sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.